Are you currently in search for an elegant and luxurious home in the serene beauty of Nuvali? If yes, I have some great news for you. Watch this video to find out more. Everyone, especially sa mga clients ko abroad, from US, Canada, Australia, Singapore, at sa ibang panig pa ng buong mundo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon sa pagpasok po ng 2025, meron akong i-share sa inyo na isang magandang balita. Anyway, magpapakilala muna ako sa inyo. I am Jenilyn Deligos, also known as the Elegance Estates. So I'm here now at the Aberdeen Estates, Nuvali. So nagtataka kayo, bakit nandito ko sa Aberdeen Estates, Nuvali? Already sold out na po yung mga property dito, kaya congratulations sa mga client ko na nakapag-purchase dito. At doon naman sa mga naubusan ng inventory, I have some good news for you. So, due to the high demand ng residential community dito, nagkaroon po tayo or nag-launch po tayo ng isa pang subdivision na which is Crisella Estates, Nuvali, na sobrang taas po ng elevation po doon, up to 219 meters above sea level, and sobrang hangin po talaga doon. And then, kaya hindi po kayo mawawala ng mga inventory, kaya ito po yung chance nyo na para makapag-avail po kayo dito. And good news, we have a package of house and lot. So very limited lang po yung ino-offer namin sa Crisella Estates, Nuvali. But before that, let's have a quick drive tour para matour namin kayo inside Nuvali. At para makita nyo na din yung mga ongoing and existing update dito na nangyayari dito sa Nuvali. So tara, samahan nyo ako. Road trip na tayo! I'm so excited na matour ko kayo inside Nuvali at para makita nyo na din dito sa loob, and then kung gaano kaganda po ba yung mga ginagawa na mga estate planning ni Ayala. So dito makikita nyo yung mga malls saka yung mga business districts. At syempre hindi rin mawawala yung drive tour ko para lalo na sa mga first time pa lang dito nanonood po dito sa channel ko. So tara, samahan nyo ako, i-tour ko kayo. Right now, nandito po tayo ngayon sa Calax, one of the easiest way going to Nuvali, lalo na kung galing ka ng Manila. So if you're from Manila, mag-XLEX cab, then exit po tayo sa Mamplasan, and sobrang bilis lang po papuntang Nuvali. Sa SLEX, pwede ka din dumaan sa Silangan, Canlubang, and in the future, pwede din po tayo mag-exit ng Batino. So dito sa right side, ongoing na din po yung construction ng Nuvali flyover. So yan po yung magiging access nyo once na may property ka dito sa Nuvali. We are entering at the entrance of Nuvali, na located po along Santa Rosa, Tagaytay Road. Nuvali is the largest development of Ayala land in the Philippines, so it has an area approximately 2,500 hectares, and it is twice the size of Makati and 10 times of BGC. So it transcends 3 cities of Laguna, which are Santa Rosa, Calamba, and Cabuyao. So it is divided into 4 segments, which are Nuvali North, Nuvali Central, Nuvali South, and Nuvali Heights. So mas nakilala si Nuvali dun sa man-made lake na may 4 hectares in size na kung saan may mga koi fish at nakilala din sa mga naunang malls. So dito sa Soledad. Pero part pa lang po yan sa Nuvali. Right now, we are here in Nuvali North, and on our right side, makikita nyo naman po yung Ayala Malls, which are Soledad 1, 2, and 3. And good news, magkakaroon din po tayo ng Soledad 4, and then ongoing na po yung construction po dyan na parang Greenbelt style sa Makati. On our left side is Seda Hotel, and existing na din po dyan yung Tower 2, kaya pwede kayong mag-staycation po dyan. So dyan din po nakalocate yung Museum for Architecture and Residences na magkakaroon po dyan ng museum, art gallery, at limited luxury condo units with onsen.
Diyan din po sa left side na yan, ongoing construction na din po yung Nuvali Techno Hub na good for IT and BPO companies in Nuvali area. So you have an opportunities na mag-work po dyan. We are here now in Nuvali Boulevard na sobrang lawak ng road. So pantay-pantay ang puno at napakalinis, no? So on our right side, yan naman po yung existing Landers na ika-10th branch here in the Philippines. Na malapit din po yung existing SNR na maganda din po mag-groceries dyan na halos lahat andyan na. Andyan din po yung Healthway Qualimid Hospital at magkakaroon din po dyan ng Kidney Center. And dyan din po yung malalaking commercial like Uniqlo, CBTL, McDonald's, and ongoing construction na din po yung Jollibee. So pag diniretso po natin yan, on our left side is yung East Blocks. So it is 11.7 hectares na magkakaroon din po ng mga pocket business district office, buildings, and purely commercial po dyan. Sa right side naman is North Central Business District na 5 times in size ni East Block na same din natatayuan ng mga corporate business center, commercial at iba pa. So pag natapos yung dalawang development na yan, sinlaki po yan ng buong BGC. So imagine no, you have own BGC inside Nuvali. So, andito na po tayo sa Rotonda. Yung first exit po niyan is Casili Road, which Nuvali is connected to Tagaytay. So, if you're planning na magpunta sa Tagaytay at once na may property ka dito sa Nuvali, 15 to 20 minutes lang ang driving, nasa Highlands ka na. Sa second exit naman, yan po yung papuntang Nuvali Central and ang bubungad sa atin agad yung guardhouse. By the way, no, we have 2 levels when it comes sa security. Una, yung estate security na dito rumuronda yung mga guards sa buong Ayala, and the other one is yung community security na may mga guards sa bawat subdivision dito sa Nuvali. And ang kagandahan nito, sobrang secured ka sa loob ng Nuvali at sa buong subdivision. As we go inside, at makikita naman natin dito sa right side, is yung central block na merong 12 hectares in size na ini-envision ni Ayala na maging Alabang Town Center, and ongoing construction na po yung The Shops na restaurant at Mary Mart na convenience store na hindi mo na kailangan pang pumunta ng Soledad Malls, and in the future magkakaroon din ng mga commercials po dyan, so napaka very convenient na po talaga lalo na sa mga resident dito sa Nuvali Central. Pag diniretso naman po natin yan, at pag kumanan po tayo, dyan makikita nyo po yung ongoing construction, our first mid-rise and pet-friendly condo, which is Solara Park Stories, Nuvali. So for those na naghahanap ng mga investment or for rentals, you can send me a message po. In Nuvali Central, we have schools which is Saber School, and aside po sa Saber School, we have Miriam College and Everest Academy, and outside Nuvali, na napakalapit lang din dito sa Nuvali, which is the UST na approximately 40 hectares na mas malaki pa sa Manila. So we have also ongoing construction. Yung name ng school is University of the East, and existing na din po yung De La Salle, and bali-balita din po, nagagawin din po yung National University na malapit po sa part ng SM Yulo Premier. So imagine no, ang daming schools na naglalapitan sa Nuvali because there is something important sa Nuvali area. And speaking of SM Yulo Premier, aside sa mga existing mall like Vista Mall and Ayala Malls, Paseo area, good news, ginagawa na din ng SM Yulo Premier, and ipapakita ko dito sa screen kung gaano kaganda at updates na din dito sa SM Yulo. And ang kagandahan dito, same resemblance po yan ng SM Aura sa BGC na mas pina-improve pa. So imagine no, ang dami mong option dito pag dito ka nag-retire dahil lahat nandito na. On our left side, may makikita kang magandang bakod dyan, and that is Rockwell. And technically, no, hindi po yan inside Nuvali. May part kasi si Rockwell na nakadikit po siya along Nuvali Boulevard. And bali-balita din na magkakaroon ng power plant mall na knowing na sobrang galing din nila sa pag-develop ng mga commercial, and win-win situation na both Rockwell and Nuvali magbe-benefit po sa mga development. We are here now at Nuvali South. So yung pinakatumbok na yan, yung pinakadulo ng Nuvali Boulevard, in the future ay gagawin pong 10 hectares alfresco mall. So each segment dito sa Nuvali ay mayroon siyang kanya-kanyang mall na once na may property ka dito sa Nuvali South, hindi mo na kailangan pang pumunta ng Soledad Malls dahil dito pa lang sa part ng Nuvali South ay may sariling mall ka na. So sobrang convenient po sa lahat ng commercial establishments here in Nuvali. Mag-right turn lang tayo, no? Pero kung mag-left turn ka, andun po yung 31 hectares na play park na ang mga gagawin doon ay 16 hectares na bike trail. So, sa sobrang ganda ng elevation dito, perfect po sa mga mahilig mag-biking. So, existing na din po yung golf driving range, and ongoing na din po yung construction ng dog park, green corridor at garden center. And imagine, no, instead na gawing subdivision, ginawa na lang po activation area inside Nuvali.
Ngayon, ang pupuntahan naman natin yung model house ng Crisela. So, to give you an idea kung saan located ang Crisela Nuvali, i-post ko dito yung YouTube link. So, in Nuvali, you're not only buying a piece of property, what you're buying is the whole sustainable quality Ayala development and a very peaceful community which will give you a life convenience. So, ang mahalaga, magkaroon sila ng piece of Nuvali. Ito talaga yung price sa loob ng Nuvali kasi hindi lang naman yung bahay ang binibili nila, kundi yung buong plano ni Ayala Land and maayos yung community and mapapaganda pa lalo nila in the future. And ang mahalaga, nakapag-start sila ng investment nila sa Nuvali. Before we go inside dito sa model house, which is Erin model, bibigyan ko lang po kayo na specification about Crisela Nuvali. So, Crisela is located po siya at the highest peak of Nuvali South. So, mataas ang elevation po doon up to 219 meters above sea level. So, you have the prime view of Mount Makiling and Tagaytay Ridge. So, this is the newest subdivision. Pero ang kagandahan about kay Crisela, among the communities of Abida Land inside Nuvali, siya yung pinaka-high-end natin. And in between siya ng high-end communities in Nuvali. So, dito sa nakapaligid sa kanya ang Alveo and Ayala Premier, na imagine, no, the community is there. So, kung ganun po yung mga kapitbahay nyo, sobrang ganda po doon sa location. And then, among the subdivision of Abida, Crisela is the smallest land area and it is approximately 13.5 hectares. So imagine, no, konti lang kayong magkakapit-bahay na may malaking amenities at konti lang kayong mag-share dito. For the product offerings, we have lot only and house and lot package. Yung lot natin, nag-start po siya at 140 square meter up to 240 square meter. Sa house and lot package, we have two types. First is yung Erin. Our Erin model is meron siyang 3 bedrooms and 2 toilet and bath. The other one naman po, our house model is yung Solea. So Solea naman po is 4 bedrooms and 3 toilet and bath. So later on, ipapakita po natin muna yung Erin model. And then sa next video ko naman, dahil since ini-interior pa dito sa loob, on my next video, ipapakita ko naman sa inyo ang Solea model. We have 3 categories when it comes sa mga subdivision ni Abida. First is yung village. So ito po yung pinaka-affordable segment. And the second one naman po is yung settings. Ito naman po yung mid-segment. And the last one naman po is yung estates. Si Crisela naman po is nakategorize po siya as the estate. So dahil nga po high-end subdivision po ito ni Abida. So ngayon, tara pasukin naman po natin yung Erin model. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda yung bare unit neto. Ngayon, nandito naman po tayo sa harap ng ating bahay, which is Erin model. So, ito po yung facade. Yan, so makikita nyo, yan po yung pinakaharap po niya. Yan. And then, as you can see, meron po siyang planting street. Ayan. And then, yung walk path before your property line. So, meron po siyang 2 meters. Yan, bago po yung road. So, sobrang laki po ng road niya. And then, makikita nyo po dito, ayan, meron po siyang parking space. So, hanggang 2 cars yung kasya niya po dito. And then, dito sa gilid, so malawak pa siya. So, pwede nyo po siyang ma-maximize. Ayan, pwede nyo rin siyang gawing parking. And then, meron din po siya dito na pwede nyo siyang gawing garden. Ayan, pwedeng isagad nyo po siya or gawin nyo po siyang garden. So, sobrang lawak pa po niya hanggang dito sa likod. Yan, pwede nyo rin gawin dito sa likod as your dirty kitchen. And then, meron na rin po siyang nakaabang na GCFI. Ayan. So, ito ang purpose naman po neto is once natalamsikan po siya ng tubig, automatic po na magsha-shutdown po siya. And then, ang pinaka-use naman din po talaga neto is for the safety purposes na din po. So, ngayon, pasukin naman po natin dito sa pinakaloob. And then, as you can see, may makikita po tayong nakaabang na outlet. So, meron na po siya ditong provision for outlet, lalo na kung meron kang e-bike. So, dito pala magagamit mo na po siya. So, pwede mo siyang dito, magcha-charge ka dito ng e-bike mo. Ngayon, nandito naman po tayo sa bare unit ni Erin. So, tara, samahan niyo ako, pasukin naman natin yung loob. As we go inside, ang unang bubungad agad sa atin is yung foyer or foyer kung tawagin. So, dito, pwede mo siyang gawing area for the sanitation. Yun. So, makikita nyo dito, once na pina-design mo siya or nilayout po natin yung bahay mo, yan, pwede mo siyang lagyan ng lagayan or area na for sanitation. And then, as you can see, dito sa tabi ng door, makikita nyo, meron na siyang glass. And
then anyway, no, dito sa main door na ginamit niya po na wood is high density fiber na po siya. So ganun po siya katibay. And then ito po yung living area. Ayan, as you can see, napakaluwag niya. So spacious po siya. And then na-maximize niya po dahil nga since open layout po ito, pwede niyo ma-maximize lahat. So dito, makikita nyo rin na malalaki yung mga windows, and then may mga provision na rin po siya for outlet, and then kung magagamit nyo rin siya kung meron kayong internet, ayan, dito nyo na rin po siya gagamitin. Ayan, so dito pwede mo ilagay dito yung sofa mo, and then or pwede dito yung TV mo, ayan, and then makikita nyo rin po dito na meron tayong isang malaking sliding door. So glass na rin po siya. Anyway, no, ang ginamit po sa kanya is tempered glass. Ayan. And then as you can see, ayan, makikita nyo rin po na meron siyang maliit na room. So ito is pwede mo siyang gawing storage room. Ayan, kung meron kang mga bike or yung mga stuff na hindi mo na ginagamit, pwede mong ilagay dito. At least nakatago po siya. Hindi po siya ganun kapangit tignan dahil nga meron siyang storage room. And then pwede ka rin dito na ilagay mo dito yung sa dining table mo. Ayan, dahil since malapit naman din po yung kitchen. Yon. So, punta naman po tayo dito sa kitchen. So, as you can see, ito po yung kitchen po niya. So, it's 1.3 meters. Pero pag na-turn over po yung unit, ipapa-expand pa po yan hanggang dito. And then, meron na rin po siyang horizontal na window. So, habang nagluluto ka, makikita mo dito kung may mga parating ka na bang bisita kasi kitang-kita po dito dahil nga since meron kang horizontal na window. And then meron na rin po siyang nakaabang na GCFI. Kagaya na sinabi ko kanina, for the safety purposes po ito, na once natalamsikan po ito ng tubig, automatic po na mag-shutdown po siya. And then we have also, yan, yung circuit breaker. Ayan po, meron na rin po siya. And then as you can see, meron po siyang isa pang door dito. Ayan. So pasukin po natin. So, meron lang siyang gamit. Yan. So, hindi po siya ganun kalaki etong room na to. So, perfect po ito para gawing pantry. Actually, yung iba gustong gawing maid's room. Pero I think mas better kung gawin mo na lang siyang pantry kasi hindi naman siya ganun kalaki. Yon. Ngayon, punta naman po tayo dito sa toilet and bath. So, dito sa toilet and bath, ayan, meron na siyang provision for water heater. So, itatap mo na lang po siya. And then, ang maganda nito is complete features na po siya. And then, yung brand na ginamit po niya is napakaganda rin po, is American Standard. Ayan. So, dito, yung door, yung materials na ginamit dito sa door na to is PVC na. Yan. And then, as you can see, no, sobrang lawak din po niya. So, mama-maximize mo po talaga yung space. And then, sa sobrang laki ng mga window neto, nakaka-save po siya ng when it comes sa electricity. So, makakatipid po tayo. Dahil nga, nakakapag-invite po ito ng natural light sa mga malalaking window niya na hindi mo na kailangan pambuksan yung ilaw. Ngayon, punta naman po tayo sa back door. Kung may main door, syempre may back door. So, dito, yung backdoor natin. So, ito mas maganda tong backdoor na to kasi kung may mga bisita kayo, so doon po sila lahat dadaan sa main door syempre. And kung may mga grocery kayo, hindi mo na kailangan pang dumaan po doon sa pinakaharap kasi nga madidisturb lang po yung mga bisita nyo doon sa harap. So, dito na lang kayo dadaan sa pinakalikod niya, dito sa backdoor. And then, meron na rin siyang provision for the aircon. Yan. Anyway, dito po sa baba, ang pwede po sa kanya is split type. Kasi pag umakyat tayo sa taas, ang required po na aircon na gamitin po natin sa kanya is yung window type. And then, yung taas po ng ceiling po neto is 2.7 po yung taas po niya. So, tara, punta naman tayo sa second floor. Yan. So, dito, as we go upstairs, ayan, makikita nyo na meron na naman siyang malaking window. So, nakakapag-invite po talaga siya ng light. Yon. So, nakakatipid din po tayo dahil nga nakapag-invite po ito ng natural light. Sa pag-akyat naman po natin, so sobrang luwag po niya. So, hindi kayo magbabanggaan kasi nga maluwag po dito at malawak. Ayan. So, pag-akyat mo naman po is napakataas din po ng ceiling niya na pwede kang maglagay dito ng chandelier. And then, as you can see, meron din uli siya na malalaking window na nakakapag-invite ng natural light. So, again, meron na naman uli siyang window. So, ito yung pinaka-favorite kong part, no? Kasi dito sa part na to, ito is
flex area. So, pwede mo itong gawing lagyan na, pwede kang maglagay dito ng sofa, or pwede ka rin, gawin mo rin siyang working station. Yun, kung gusto mo na hindi ka nai-interrupt, so pwede kang dito na lang. So, punta naman tayo dito sa first bedroom. Ayan. So, dito sa first bedroom, as you can see, meron na naman uli siyang malaking window na nakakapag-invite ng natural light again. And then, meron na rin siyang provision for the aircon. So, window type dapat po siya. And then, meron na rin siyang provision for the outlet. And then, as you can see, mababa po yung switch po niya. So, bakit mababa? Kasi ito is in-advise po ito, lalo na sa mga bata na hindi abot na kailangan, hindi na nila kailangan pantawagin yung parents nila para i-open yung light. So, sa mga bata pa lang, abot nila. So, it's 1.1 meters. So, abot na abot po nila. So, proceed naman po tayo sa second bedroom. So, nandito naman po tayo sa second bedroom. Again, meron na naman po siyang isang malaking window and meron na naman po uli siyang provision for the window type ng aircon. And then again, mababa din po yung switch niya. So, ito is 80 square meters naman po pagdating sa size. So, parehas lang din po sila dun sa unang bedroom. So, ito naman, so meron din pong toilet and bath. So, kung ano po yung itsura dun sa baba, ito din po yung toilet and bath ng second floor na meron din siyang provision for the water heater na itatap mo na lang. And then, complete features na rin po siya na yung brand na ginamit po sa kanya is American Standard and PVC na po yung door niya. So, punta naman po tayo sa master's bedroom na pinaka-favorite kong part. Again, nandito na naman po tayo. Sa pinaka-favorite kong part is yung master's bedroom. Na dito is meron siyang malalaking window din. Ayan. So, may provision din po siya for the aircon window type. And then, ang lalaki ng mga windows niya, no? So, hindi tayo nauubusan talaga ng malalaking windows dito. Kaya nakakapag-invite po talaga siya ng natural light. Ayan. So, meron din po siyang access going to your balcony. So, sliding door din po siya. So, glass na din po siya. So, punta naman po tayo dun sa mismong balcony niya. Ito naman yung balcony niya, no? Grabe, ang ganda dito, no? Tanaw na tanaw mo lahat. Lalo kung nasa Crisela ka, kasi di ba yung Crisela is mataas yung elevation po dito. So, tanaw mo yung mga kabahayan na nasa baba at kita mo na rin yung mga dumadating, lalo na pagka may mga occasion, kung darating na ba yung mga bisita. And then, sobrang nakakapag-relax ka dito dahil nga mahangin po dito sa area. Pwede kang mag-coffee dito. So, sobrang relaxing po. So, ito po ngayon, yung bare unit niya, ito yung pinaka-standard deliverable po ng Erin model sa Crisela. So, proceed naman po tayo dun sa dress-up unit para at least magkaroon kayo ng idea kung gaano ba kaganda na i-dress up si Erin model. So, tara, puntahan natin. Andito naman tayo sa furnace or dress-up unit ni Erin model. Kung kanina nakita nyo is yung bare unit, ngayon ito naman yung dress-up unit or yung ito yung pinakaharap niya, yung facade. So, tara, samahan nyo at pasukin natin ang dress-up unit ni Erin model. Welcome to our new home. So, as we go inside, makikita nyo na ang bubungad po agad sa atin is yung foyer. So, dito, ito yung dress-up unit ni Erin model. So, to give you an ideas kung paano nga po ba siya dinesign. So, yan ang ginawa niya po is nagkaroon po siya dito ng cabinet. So, possible, gagawin niyang storage po yung dito sa front niya. So, pwede mong lagyan dito, pwede yung mga shoes mo or any stuff na pwedeng pagtaguan. And then, maglagay ka lang dito ng base and then may frame. So, di ba ang ganda niya? And then, as we go inside, ayan, sobrang luwag po niya. And then, ito yung pinaka-living area niya. Ayan. So, dito, makikita mo is dito siya naglagay ng TV niya and then yung sofa niya. Anyway, yung design na ginamit niya po dito is modern eclectic Filipino. Na kung mapapansin nyo is yung mga materials na ginamit po niya is more on rattan. So, parang ramdam talaga natin na talagang Filipino ano po tayo talaga dito. Yun. So, dito, ayan. So, ito, yan yung sofa niya. Nagkaroon siya dito ng center table. Meron siyang base. And then, dito, ayan, nakaratan din po yung mga chairs po niya dito sa dining. So, nagkaroon po siya dito. Dito niya nilagay yung dining table niya. So, kasya po dito 6 up to 8 seaters. Ayan. So, dito, ito naman yung storage room na kung kanina is nakita nyo yung bare unit. So, ito yung storage room niya na pwede kang maglagay po dito na yung mga hindi mo na ginagamit or yung bike na hindi mo na ginagamit or any stuff na mapagtataguan niya dito, pwede nyo po siyang ilagay. And then,
And then dito makikita nyo naman po is yung sliding door niya. So naglagay lang po siya dito ng curtain. Ayan. So dito habang nagbe-breakfast ka, makikita mo dito sa labas, lalo na yung mga bata na naglalaro dito kasi pwede mong gawing garden or pwede mong gawing play park dito sa gilid mo. Yan. So punta naman tayo dun sa kitchen. So, dito, ang dinesign naman niya sa kitchen, andito tayo sa kitchen. Kung kanina is nakita nyo, diba, is 1.3 meters. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo, pagka na-turn over po is ipapa-expand niya. So, ang ginawa niya dito is pinahaba niya yung kitchen. Yan. So, dito is nagkaroon po siya ng overhead and lower cabinet. Yan. So, sinagad niya rin po mula doon hanggang dulo. And then, dito naglagay po siya ng ref. Ayan. So, makikita nyo rin po yung window is horizontal. Makikita mo na pag may mga bisita ka na parating na habang nagluluto ka, is tanaw mo po siya talaga. And then, nagkaroon din po siya ng gas range po dito na kung saan pwede ka dito magluto. And then, proceed naman po tayo dito sa dito sa ginawa niyang pantry. Ayan. So, kung may mga groceries ka, pwede mo po siyang ilagay po dito kasi nagkaroon siya ng cabinet. And then, meron din po siya dito na pwede mo rin siyang gawin drawer para kung may any stuff ka or design na pwede mong lagyan, pwede mong gawin po dito. So, any design naman kasi since ikaw naman na mag-i-interior ng design, so makikita mo naman po dito na meron na po siya na fixed cabinet. Yan. So, meron din po siyang window. Ayan. So, proceed naman po tayo dito sa toilet and bath. Ayan. So, as you can see, complete fixtures po, nagkaroon lang po siya ng drawer sa cabinet. Ayan, may cabinet din po siya dito. And then, nagkaroon din po siya dito. Pinalagyan niya ng glass. And then, dito, nagkaroon lang din po siya, kasi provision din po ito, sir, ng sliding. So, pwedeng gawin mo siyang sliding, yung pinaka-pinto niya. Or para at least pagka naliligo ka, hindi rin nababasa dito sa part na to. Yon. Again, dito sa living area, ang ginawa niya dito is nagkaroon siya ng drop ceiling. And then, yung ceiling po neto, yung heights po niya is 2.7. And then, pagdating naman po sa taas is 2.4. Anyway, no, once na nagpatayo ka naman ng bahay, is kaya naman po siya hanggang 3rd floor. Basta hanggang 9 meters po yung taas po niya. So, basta yung restriction po niya is modern contemporary at hindi po nawawala yung earth color tone na design na nagbe-blend po siya together with the nature. So, ngayon punta naman po tayo sa 2nd floor para ma-familiarize kayo kung ano yung gusto nyong i-design pag-akyat nyo at dun sa mga gagawin nyong mga rooms dun sa taas and also the master's bedroom. Tara, akyat po tayo. Sa pag-akyat naman po natin sa 2nd floor, so makikita nyo, yung window, naglagay po siya ng blinds. Ayan. So, meron din po siyang frame dito. So, it's up to you kung ano yung design na gagawin mo dito sa bahay mo. And then, pinalitan niya lang po yung kulay ng paint niya. Pero, yun pa rin naman yung materials na ginamit sa kanya. Yun. So, akyat po tayo. So, sobrang lawak po or luwag po dito sa stairs. Ayan. So, pag-akyat mo, yung window na sasalubong sa atin is naglagay po siya dito ng blinds, yon. So, dagdag ko rin, pwede rin kayo maglagay ng chandelier kasi mataas naman po siya. Ayan. So, pag-akyat mo dito is yung flex area. So, ang ginawang design po sa kanya is possible is a working station dahil meron siya ditong tables and chair na pwede kang maglagay dito ng mga laptop. Ayan, kung nag-aaral ka o nag-work ka. And then, nagkaroon siya ng cabinet dito. Pwede mo ilagay yung mga books. Ayan. And then, dito sa side, ayan, meron din siyang table dito. Ayan, pwede kang maglagay ng mga base or ng frame. So, di ba, ang ganda niyang tignan, no? Sobrang maaliwalas din po. Ngayon, punta naman po tayo sa 1st bedroom. Dito sa 1st bedroom, dinesign siya possible sa batang panlalaki. Ayun, kasi makikita mo naman yung mga stuff niya is more on panlalaki po talaga. Ayan, so dito yung bed niya. Anyway, yung bed mo pwede kang maglagay din dito ng pull out. Ayan, tapos dito sa window niya, naglagay din po siya ng blind. Ayan, meron din po siyang tables and chair na pagka nag-aaral ka, ayan, pwede yan dito. Then, naglagay din siya ng cabinet. And also, nagkaroon din po siya ng fixed cabinet. So, na-maximize niya po talaga yung space. So, sobrang ganda rin po pag ganito yung design yon. So, para lang din magkaroon kayo ng idea. So, punta naman po tayo sa 2nd bedroom.
So, dito naman tayo sa second bedroom. So, dinesign naman ito sa batang pambabae. Ayan. Kasi makikita naman, yung mga stuff niya is more on pambabae. So, same din, nagkaroon siya dito ng bed. So, pwede ka rin maglagay ng pull-out bed, kasya pa. And then, ito, yan, I think, ibang design ito ng blind yung na ginawa sa kanya. So, malaki yung window. And then, nagkaroon din siya ng dito ng parang shelf, ayan, pwede kang maglagay ng any stuff. And then may table and chair na din. And then naka-fixed cabinet na rin po siya. Yun. So, punta naman tayo sa master's bedroom. So, andito naman tayo sa master's bedroom. So, as you can see, sobrang ganda, maaliwalas yung design na ginawa sa kanya. And then, malaki po yung bed na nilagay sa kanya. Kasya po ang king size. Ayan. And then, malaki at malawak din po yung table na ginawa sa kanya na may mga drawers. So, pwede mo ilagay dito yung TV mo, dito yung chair mo. Naglagay din siya ng mirror dito sa kabilang side. And then, may mga light na rin po na na ginawa niya. So, dito sa side niya, nagkaroon din po siya ng table na once na nagbabasa siya, pwede mo ilagay dito yung books. Ayan. Yun. So, dito naman sa access going to your balcony, naglagay din siya ng curtain. Ayan. So, di ba, grabe, sobrang ganda and maaliwala siyang tignan. Grabe, ang ganda dito sa balcony, no? Once na may property ka dito at Erin model yung kinuha mo, sobrang malawak dito yung balcony niya. Tapos kitang-kita mo lahat ng mga dumadating. Tanaw mo din yung view. Kaya makakapag-relax ka talaga dito. Once na may property ka dito, here in Nuvali. Yun. So ngayon, na-discuss ko na po sa inyo yung Erin model. So I think na gusto niya po lahat yung presentation ko when it comes dito sa Erin model. So we are done in Erin model. So to make it short, Erin model, it has 3 bedrooms and 2 toilet and bath. And when it comes to floor area naman po is 98 square meters. And kung naghahanap naman po kayo ng mas malaki na house and lot, so we have Sulea model. So it has 4 bedrooms and 3 toilet and bath. And then yung floor area naman po niya is 110 square meters. Nandito naman tayo sa Hillcrest Estates, Nuvali. So ipapakita ko mamaya sa inyo or ipaprush ko yung video ng isa sa mga amenities and clubhouse na same resemblance po ito ni Crisela Nuvali. So tara, samahan nyo ko para explore natin yung amenities and clubhouse here in Crisela Nuvali. Especially sa mga OFW, mas mahaba po yung, since pre-selling po ito, mas mahaba po yung payment term at meron ka pang chance para makapag-ipon. And then hanggang sa ma-turnover po yung property, kami pa rin po yung makakausap nyo hanggang ma-turnover at hanggang sa bank financing. Because we are also home loan broker. If you are interested to explore the beauty in Crisela Estates, Nuvali, please don't hesitate to reach me out. Just send me a message through my Viber or WhatsApp or through my iMessage. That's it, 0927-3780-178. Or you can send me a message through my Facebook page. That is The Elegance Estate by Avida Land Jenilyn Deligos. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bells for more updates here in Nuvali. Once again, this is me, Jenilyn Deligos, The Elegance Estate, showing you the elegance properties in the South.